So ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, magandang gabi po sa lahat sa mga makakapanood nitong video na i-share ko naman sa aking munting channel. So ako nga po pala ang Bicolanong mag-iibon, Alex Avery Official TV. So sa ngayon nga po pala mga kaibon, siyempre ang pag-uusapan natin usapang ibon. So kumbaga ngayon po is ang pag-uusapan po natin is review lang po ito kung paano mag-gender ng kakatil, kasi may nag-send sa akin ng video kasi nagpapa-gender nga sa akin ng kakatil kasi hindi niya daw or nahihirapan nga din daw po siya sa pag-gender ng kakatil niya. So kahit ako nga din na medyo matagal na rin matagal na rin sa pag-aalaga ng kakatil, medyo nahihirapan din kung paano ko ma-gender o paano ko ma-identify yung gender ng kakatil na inaalagaan ni Sir Lopez or ni Sir Anthony Lopez. So shout out sa iyo, sir. So kaya sa sa mga makakapanood nito ng mga master sa pag-alaga ng kakatil. So maya-maya po ipapakita ko sa inyo yung video nung na-send sa akin ni Sir Anthony Lopez. Kaya tara, pag-usapan natin kung paano mag-gender ng kakatil. So sa sa pag-gender ng kakatil, bali may tatlo po tayong tinitingnan diyan may tatlo tayong idea sa kung paano natin makikita yung gender ng kakatil. So number 1 po diyan is yung itsura niya. Tapos yung ang pangalawa is yung sa behavior, and pangatlo is through DNA. So dun po sa sa itsura, ako po ang tinitingnan ko kasi diyan mga kaibon kapag sa itsura is yung tindig niya. Ang takpo kasi na kakatil is parang maskulado yung tindig niya. Tapos yung dito, yung makeup niya, yung cheek spot dito na kulay orange. Basta kapag kasi yung matingkad yung kulay ng kakatil natin, ang pagkakaalam ko po noon is kak po yun. Kasi ang kakatil po na kak is kumbaga mas matingkad ang kulay niya kumpara sa hen. Tapos ang isa pa pong tinitingnan ko doon is yung banda dito sa may noon niya. Ang kak po kasi is parang medyo malapad yung itsura ng noon niya kaysa sa hen. Tsaka yung palong niya po para sa akin lang po kasi ang palong ng kak po kasi tulad nitong mga nandito sa akin na kakatil, parang mas marami siyang balahibo doon sa palong niya kaysa sa mga hen. And then ang iba po, so yung mga magagaling talaga kung paano mag-gender, nakikita talaga nila sa kulay kasi may tinitingnan sila dun sa mga spots, dun sa may pakpak niya, o may mga pakpak ng mga kakatil natin. May mga dots kasi doon, may mga butlig-butlig. So kapag ganong usapan, hindi ko na po yan kabisado. So bali doon lang po ako nagbabase sa tindig niya at saka doon na sa ulo. And then dito, yung kulay dito. Ang number 2 po dyan, o yung pangalawa is through behavior. Doon sa behavior niya,
Ang kak po, ano po, maingay ang kak. Kung kumanta po yan, talagang ang sipol niyan is halos na matagal yung sipol niya kung kumakanta siya. Tapos, minsan tumatalon-talon yan, lalo na kapag nasa breeding stage na. Makikita na natin yan kapag cut talaga siya. Kapag 3 months, kung cut siya is maingay na yan. Tapos minsan kapag may katabi na lalo na kapag hen, makikita na yan, parang tumatalon-talon siya. Tumatalon-talon siya sa flooring. Sabi ko nga parang tumatalon-talon siya kapag lalo na kapag nasa breeding stage na siya. Tapos makikita natin yan parang nakabukagkag yung pakpak niya. And minsan nag-heart shape yung niya, yung pakpak niya. Tapos minsan basta siya parang kumbaga parang siga. Kapag tumatalon-talon, yan, ganun yan. And then, yung hen naman po is, sumisipol din po siya, pero hindi po ganun lakas dun sa sipol nung kak. Tapos si kak po kasi mga kaibon, lalo na kapag isinalang na natin or sabihin natin na ganito yung yung kulungan kasi may mga mag-iibon din na nagbe-breed sa ganitong kumbaga colony. Minsan kasi mga kaibon, ang cat siya yung pasilip-silip doon sa nest box. So kapag ganon, lalo na kapag nasa breeding stage na siya o yung mga ibon natin, siya yung palaging sumisilip-silip doon sa nest box. Tapos mga ilang araw diyan makikita mo na si hen pumapasok na din doon sa sa nest box. So ganun po yung sa behavior nila. And then kapag sabi ko nga is through DNA. So dito po sa amin wala pong nagdi-DNA dito ng ibon kasi nga nandito kami sa Bicol. So kaya wala akong idea kung paano yung sistema ng pag-DNA. So dito po sa ipapakita ko na video. So kumbaga medyo nahihirapan din ako dito kasi hindi nga ganun katagal o ganun kahaba yung video na ipinasa sa akin ni Sir Anthony Lopez. Ilang segundo lang yung tagal ng video. Kaya isa po yun sa may hirapan ako kahit paulit-ulit kong tinitingnan. Hindi ko talaga gaanong nakikita. Kaya doon po sa mga makakapanood na mga magagaling mag-gender ng kakatil, makikisoyo na lang po ako na magpapatulong din po ako kung paano nga to i-gender. Kasi nga kung halimbawa sa palagay nyo is hen, para mas ma-i-advise din natin kay Sir Anthony Lopez kung ano ba talaga yung gender. Kasi yung bali dalawang kasi yun, dalawang kakatil na nakita ko doon, which is may mga kasabang nga din na doon sa cages, may mga kasamang society finches. So bali dalawang dalawang kakatil. Yung isa nga doon, sure ako doon is na hen yun. Yung bali, ang pinapa-gender niya is yung kulay dilaw. Pero hindi po siya hindi siya Lutino. Kulay dilaw lang siya kasi may mga case parang may mga spots din na kaya hindi ko yun maano kung Lutino ba yun. Base po kasi dito sa pinapakita niya o pinasa niyang video, ang sabi ko nga doon is parang kak kasi base sa tindig niya, yung pagkamuskulado ng katawan, tapos yung lapad ng noo, tapos yung visible na marking dito sa may bandang panga niya.
kung yun yung kung pagbabasihan natin doon sa itsura niya, ang kakpo talaga, ano, kung para sa akin kakpo talaga. Kung para sa inyo, ano, mga kaibon, o paki-comment na lang po. Pero ang sabi po kasi sa akin ni Sir na ni Sir na Lopez is 7 months na daw po. Ngayon, naguguluhan po ako kasi basid ko nga po doon sa itsura is parang cut. Sabi ko nga is cut. Sabi naman ni Sir, 7 months na, hindi pa daw po kumakanta ng ganun, or hindi pa daw po kumakanta ng sign na kak, yung kakatail niya na yun. Kaya nga pinasa niya sa akin. So sa mga magagaling mag gender nakakatail, pati comment ka lang, please ka lang po na comment para ma-advise natin si Sir Lopez, para sabi ko nga is kung parehas ba silang gender para mabaklas niya, o mapalitan niya ng ibang kapares, kasi sayang din yung pag-aantay niya sa sa breeder niya, sa kakatail niya na yun. Kaya salamat mga kaibon kung sa mga magagaling So ito pong itong pagapang-gapang na to, kakpo ito. Kaya nga yung sinabi ko sa inyo kanina, bali dito ko rin kinuha yung behavior ng kak na sinasabi ko. And then yung isang side na yon na yung tinutuka-tuka niya na yan, hen po yan. Ang namatay nga lang yung kapares niya. Ayan, parang kapag kaganyan, mga kaibon, yung behavior ng kakatail niya nandito sa colony. Minsan hinahalik-halikan niya yung hen, minsan tinutuka-tuka banda dito sa may bandang buntot. Sign din po yan na kak at saka hen yung kakatail niya. So yun lang po mga kaibon, sana po tulungan niyo po ako na gender natin yung ibon ni Sir Lopez para ma-advisean din natin siya, So sabi ko nga is hindi naman po ako ganong magaling sa pag-gender ng kakatail or kahit sa anumang ibon, kaya nga nagpapatulong din ako. So salamat po sa inyong lahat mga kaibon, sa patuloy niyo pa rin pong pagsuporta. So doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, so please naman po na pa-subscribe na din po sa aking channel. So salamat po and happy birthday po sa inyo lahat mga kaibon.